Noong kasaysayan ng pinakababaerong senador sa Pilipinas, sino-sinong sikat na artista ang kanyang naanakan? Totoo bang meron siyang 82 anak? Saan galing ang kanyang milyon-milyong kayamanan? Sino ang pumatay kay Ramjen Revilla? Pinapatay nga ba siya ng sarili niyang pamilya dahil sa pera? Kilalanin natin si Don Ramon Revilla Sr., ang pinagmulan ng mga Revilla. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Si Ramon Revilla Sr. ay kilala sa maraming pangalan. Don Ramon para sa iba, tinaguri ang King of True to Life Story sa pelikulang Pilipino, pero mas kilala sa bansag ng masa sa kanya na Hari ng Agimat. Ipinanganak bilang si Jose Acuña Bautista noong ika-8 ng Marso 1927 sa Imus, Cavite. Bunso siya sa 10 anak ng negosyanteng si Ildefonso Bautista at ang kanyang may bahay na si Andrea Acuña. Naging ordinaryo naman ang kabataan ni Don Ramon. Nag-aaral siya ng elementarya sa Imus Elementary School at high school naman sa Imus Institute. Nagtapos siya ng kolehiyo sa Far Eastern University na may kursong commerce. Sinasabing ang unang naging pamilya niya ay ang ina ni Evelyn Bautista, na siya namang asawa ng basketball legend at dating senador na si Robert Jaworski. Pinakasalan ni Don Ramon si Azucena Mortel noong ika-16 ng Pebrero 1944. Ang pagsasama nila ay biniyayaan ng 7 anak. Ang pinakasikat sa mga ito ay si Ramon Bong Revilla Jr. o si Jose Marie Bautista sa totoong buhay, na sumunod sa yapak ni Don Ramon sa pelikula at politika. Pagsisimula sa showbiz. Para makatulong sa kanyang panggasto sa kolehiyo ay nagtrabaho si Don Ramon bilang gasoline boy. Sa edad na 19 ay nakita siya ng isang talent scout habang nagtatrabaho sa gasolinahan at hinikayat na mag-artista. Taong 1951 ay sinubukan niya ang pag-aartista at ginamit ang screen name na Ramon Revilla. Ngunit ang mga papel na ginampanan niya ay supporting roles lamang. Sa paglipas ng panahon ay naramdaman niyang hindi sapat ang kita ng pagiging supporting cast. Kaya naman, pagdating ng 1965, ay naisipan niyang iwan ang showbiz upang magtrabaho bilang head ng Secret Service Unit ng Bureau of Customs. 7 taon siyang nanilbihan dito hanggang sa muli siyang tawagin ng pinilakang tabing. Dahil mayroon ng sapat na ipon, ay naisipan niyang bumalik sa showbiz at iwan ang kanyang trabaho sa Bureau of Customs na may posisyon bilang Senior Intelligence Officer at mayroong ranggong Major. Sa kanyang pagbabalik loob sa showbiz, noong taong 1972 ay sinimulan niya din ang sarili niyang production company na tinawag niyang Imus Productions. Katuwang niya ang kanyang asawang si Azucena sa pagpapatakbo nito, habang si Don Ramon naman ay kasama sa pagsusulat at pagdadirect ng pelikula sa ilalim ng pseudonym na Jose Yando. Ang unang pelikulang nilabasan niya sa kanyang pagbabalik showbiz ay ang Nardong Putik, Kilabot ng Cavite, kung saan siya ay co-producer at gumanap bilang bida. Tinangkilik ng masa ang pelikula at naging box office hit ito. Dito nagsimulang makilala at sumikat si Don Ramon. Matapos ito ay bumida pa siya sa ilang pelikula na may kinalaman sa pagkakaroon ng agimat at iba pang hango sa totoong buhay ng mga totoong tao. Agad na sinundan ang Nardong Putik ng pelikula niyang Pepeng Agimat sa daigdig ng kababalaghan, na muli din namang pumatok sa takilya. Dito na siya binansagan bilang Hari ng Agimat. Dahil parehong may agimat ang mga karakter na kanyang ginagampanan, ay naiuugnay sa kanyang pagkatao ang pagkakaroon ng agimat na nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan o di kaya'y kaligtasan sa may-ari nito. Mga karakter na kanyang ginampanan. Ilan pa sa mga hindi niya malilimutang pelikula na nag-box office hit ay ang Hulihin si Tiagong Akyat, Kapitan Ingo, Biyanong Bulag at Kapitan Eddie Set, Mad
of Cavite. Ang pelikulang ito ay nakapagbigay sa kanya ng sikat niyang lupain sa Bacoor, Cavite, ang Revilla Mansion. Sa pelikulang Iyo ang Tondo, Kanya ang Cavite noong 1986 naman, nakatambala niya ang isa pang bigating action star na si The King o si Fernando Poe Jr. Revilla Mansion. Taong 2021, ipinasilip ng kanyang anak na si Bong Revilla sa isang live video ang Revilla Mansion na ipinatayo ng kanyang ama sa Bacoor, Cavite. Sa loob ng 1 hektaryang lupain ay makikita ang mismong mansyon na may swimming pool sa likuran, mga sasakyan at ilang ipinatayong bahay sa loob ng compound nito. Karamihan sa mga naglalakihang puno dito ay itinanim daw mismo ni Don Ramon, gaya ng makopa, mabolo at ang paborito niyang chiko. Ayon kay Bong, isang pelikula lamang ng kanyang ama ang nagpundar ng lupaing kinatatayuan ng Revilla Mansion, kasama na ang isa pang lupain sa Silang Cavite. Ang sinasabi niyang pelikula ay pinamagatang Kapitan Eddie Set, Mad of Cavite. Dagdag niya pa noong panahong binili ng kanyang ama ang lupain ay nasa 50 pesos per square meter ang presyo ng lupa kumpara sa kasulukuyang tansya niya na nasa 20,000 per square meter. Mahilig daw mag-invest sa lupa ang kanyang ama at bukod sa Revilla Mansion ay nagpatayo din ito ng isang memorial park sa tabi, ang Angelus Eternal Garden, kung saan ang opisina ay nasa loob din ng isang compound sa lupain ng mansyon. Mayroon ding Angelus Eternal Garden sa Imus, Cavite. Taong 1973, napanulunan ni Don Ramon ang Famous Best Actor Award para sa pelikulang Hulihin si Tiagong Akyat, pagpasok sa politika. Bukod sa mga naipundar at napakaraming parangal na nakuha, ay pinasok din ni Don Ramon ang politika. Taong 1987, sinundan niya ang kaibigang si Joseph Estrada, isa ding action star na sumabak sa politika at tumakbo bilang independent candidate sa Senado. Ngunit natalo siya dahil ginamit niya ang tunay niyang pangalan at hindi na irehistro ang kanyang screen name sa COMELEC na naging dahilan upang in-nullify ang mga boto para sa pangalang Ramon Revilla. Taong 1992 ay muli niyang sinubukang tumakbo sa Senado sa ilalim ng partido ng Lakas LDP Coalition. Dito ay nanalo na siya at mayroong rango ng number 2 na senador sa bansa. Muli siyang tumakbo sa Senado para sa sumunod na halalan ng taong 1998 kung saan muli siyang nanalo at nagsilbi hanggang 2004. Bago pa man muling mailuklok bilang senador, ay nakapagsimula na ng isang political dynasty ang pamilya Revilla sa Cavite nang sundan ng kanyang anak na si Bong Revilla ang kanyang yapak mula sa pinilakang tabing papunta sa politika. At nasundan pa ito ng ilan nilang kaanak na nagsipasok na din sa serbisyo publiko. Bilang senador ay nakagawa si Don Ramon ng mahigit 1,000 na bills bilang pangunahing author at co-author. Ilan sa mga naisabatas niyang bill ay ang Republic Act 9165 o ang Dangerous Act of 2002, Republic Act 8150, the Public Works and Highways Infrastructure Act of 1995. Matapos ito maisabatas ay kinilala siya bilang Father of Public Works Act. Republic Act 8294 na kinilala din bilang Revilla Law kung saan ay inamyendahan niya ang Presidential Decree 1866 na ibinababa ang prison term para sa kasong possession of illegal firearms, isang batas na pinakinabangan noon ng action star na si Robin Padilla. Ito ang naging daan upang bigyan siya ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel Ramos taong 1998. Republic Act 8370 o Magna Carta for Child Labor na kinilala din bilang Children's Television Act of 1997 ay naglalayong gumawa ng mga kalidad na programa sa telebisyon para sa kabataang Pilipino. Itinatag nito ang National Council for Children's Television o NCCT upang siguraduhin na ang mga nilalaman ng broadcast ay naaangkop sa edad, edukasyon at kultura ng kabataang Pinoy kung saan ay matututunan nila sa pamamagitan ng telebisyon. Ang pinaka-controversial sa kanyang mga batas ay ang inamyendahan niyang Executive Order No. 209 o The Family Code of the Philippines, kung saan nakasaad na maaaring gamitin din ng bata ang pangalan ng kanyang ama o apelyido sa madaling salita kahit pa hindi kasal ang kanyang mga magulang.
Minsan na ring nasabi ni Don Ramon na hindi dapat pagdusahan ng isang bata ang stigma ng pagiging illegitimate nito. Si Don Ramon din mismo ay nasabing mayroong mahigit 80 anak sa iba't ibang mga babae. Totoo kaya ito? Mga anak at babaeng minahal ni Don Ramon. Dahil madalas bida sa mga pelikula ay marami ng magagandang leading ladies na nakapareha niya sa showbiz at minsan nang nailink sa kanya. Ito din ay nailink sa pinaniniwalaan ng marami na pagkakaroon niya ng totoong agimat. Maraming mga nagagandahang aktres ang nakatrabaho ni Don Ramon. Gaya ni Binibining Pilipinas Universe 1967 Pilar Pilapil, Marisa Delgado, Pia Moran, Gloria Romero, dating sexy star turned serious actress Rosana Ortiz, at marami pang iba. Pero ang aktres na nakarelasyon ni Don Ramon ay si Jeneline Magsaysay. Si Jeneline ang pinakakilala sa mga naging babae ni Don Ramon dahil na rin sa trahedyang kinaharap ng kanilang pamilya noong Oktubre 2011. Siya ay anak ng dating senador na si Genaro Magsaysay sa ibang babae, ang aktres na si Lynn Madrigal. Si Genaro ang nakababatang kapatid ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Sa edad 16, pagkatapos ng high school ay pumasok sa showbiz si Jeneline kasama ang kapatid na si Genevieve. Nakasama niya sa pelikula ang anak ni Don Ramon na si Bong Revilla sa pelikulang The Lost Command noong 1998 kung saan Kuya Bong pa ang tawag niya kay Bong dahil 3 taon ang tanda nito sa kanya. Ayon sa kwento ni Jeneline, isang maling tawag mula sa staff ng Imus Productions ni Don Ramon ang naglapit sa kanila. Ang kanyang kapatid na si Genevieve dapat ang o-offeran ng isang maliit na role sa pelikula ngunit siya ang natawagan. Nang magsimula na ang shooting ay agad na halata ng mga staff sa set na mayroong espesyal na pagtingin si Don Ramon sa 17 taong gulang na dalaga habang ginagawa ang pelikula. Panliligaw daw na ginawa ni Don Ramon, kung matatawag nga itong panliligaw, ay unti-unti siyang binigyan ng espesyal na atensyon at matatamis na pangako na may kasamang pambobola. Hanggang sa isang araw ay sinabihan siya nito na gusto siyang magkaroon sila ng 10 anak. Bibigyan niya ng yaya ang bawat isa sa mga ito. Hindi na inisip ni Jeneline ang hinaharap. Agad siyang umuo sa alok ni Don Ramon. At dahil sa sobrang pagkabulag niya sa pag-ibig dito, ay hindi na siya nag-abala pang alamin ang edad nito dahil mukha pa naman daw itong bata pa. Mayroon din daw nakapagsabi sa kanya na nasa States daw ang asawa ni Don Ramon. Kaya inisip niya ay hiwalay na ang dalawa at hindi na ito babalik. Sa edad na 17 ay naging kalaguyo siya ng 59 na taong si Don Ramon. Ika-12 ng Pebrero taong 1988. Sa edad na 19 ay isinilang ni Jeneline ang una nilang anak ni Don Ramon na si Ramjen Revilla na may palayaw na Ram. Natupad niya ang kagustuhan ni Don Ramon, 10 ang kanilang anak. Ngunit 9 lamang ang nabuhay dahil nalaglag sa sinapupunan ang isa sa mga ito. Ika-29 ng Oktubre 2011, nagkaroon na malaking dagok hindi lamang sa relasyon ni Jeneline at Don Ramon, kundi pati na rin sa mapayapang relasyon ng buong angkan ng Revilla nang mapatay ang panganay nilang si Ram Revilla sa mismong bahay nila sa BF Homes sa Parañaque. Lalo na't ang mga naging suspect ay ang mga nakababatang kapatid nitong sina RJ at Ramona dahil sa alitan di umano sa buwan ng allowance na nagkakahalaga ng di umano'y 1 million pesos mula kay Don Ramon na si Ram ang humahawak dahil mas sinop daw ito sa accounting ng pera. Ngunit ayon sa isang article, sinabi ni Lolit Solis na manager ni Bong Revilla ay hindi ganun kalaki ang buwan ng allowance nila kundi nasa 260,000 pesos. Hiwalay pa ang tuition fee ng magkakapatid at may dagdag pang 30,000 o 50,000 para sa revolving fund upang pangsimula ni Ramjen sa mga hihingi ng tulong sa kanya nang magsabi ito sa ama na
balak niyang tumakbo sa politika. Si RJ ay nakulong ng 8 taon habang nililitis ang kaso. Matapos ang 8 taon ay inabsuelto na ang kaso ni RJ kasama ang 5 pang suspect. Habang si Ramona ay nakalabas ng bansa papuntang Turkey kung saan naroon ang asawa nito bago pa man siya madakip ng mga pulis. Isang babaeng nagngangalang Ellen ang huling naging nobya ni Don Ramon na hiniling niya sa kanyang mga anak kay Azucena na payagan siyang makasama ito sa isang maliit na bahay sa tabi ng kanilang mansion. Si Ellen ang nagsilbing caretaker niya lalo na matapos niyang ma-stroke noong Nobyembre 2008 kung saan naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Sumailalim siya sa angioplasty at therapy, ngunit hindi na bumalik pa ang kanyang lakas. Si Ellen ay mayroong 5 anak at nasa mahigit 50 years old na siya. Ang panganay nila ni Don Ramon ay isang piloto. Ang isa ay engineer at ang isa naman ay architect. Taong 2004 ay in-interview ni Jessica Soho si Don Ramon ukol sa kumakalat na balitang nasa 82 ang mga anak nito. Nang kanyang tanungin si Don Ramon, ay sinabi nitong hindi na niya matandaan ang eksaktong bilang, pero maaaring nasa ganoon nga ang bilang. Aminado siya noong kabataan niya ay talagang hindi siya marunong magpigil sa sarili at talagang inaanakan niya ng sadya ang mga nagiging nobya niya nang walang takot. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang mahirap pala ang maraming anak. Bagamat wala siyang pinagsisisihan sa mga ito, ay sinabi niyang, I should not be admired for this. It's wrong, very wrong. Although I do not regret anything I had done in the past. I have learned my lesson from it. I now want to impart these lessons to the future generation. I want to set a good example, and I'm doing this now with my children. Palagi ding ipinapayo ni Don Ramon sa mga lalaki niyang anak na huwag siyang tularan. Sa isang article ay sinabing 72 ang kabuuang bilang ng mga anak ni Don Ramon mula sa 16 na mga babae. 38 sa mga ito ay gumagamit ng kanyang apelido. Marami ang lumalabas na nagpapakilalang anak ni Don Ramon, marahil na din sa posibleng pamana o pinansyal na tulong o kung ano paman. Ayon sa isang anak ni Don Ramon, ay mayroon itong sariling paraan kung paano malalaman kung ang isang nagpapakilalang anak niya ay anak niya talaga. Hahawakan daw nito ang ulo ng bata at sasabihin niya kung anak niya ito o hindi. Hindi naman daw ikakailan ni Don Ramon kung anak niya ang isang bata. Pagkamatay, ika-31 ng Mayo 2020, isinugot sa pinakamalapit na ospital na St. Dominic sa Bacoor, Cavite si Don Ramon matapos na makitaan ito ng hirap sa paghinga at hindi na halos makatugon. Kinabukasan, inilipat si Don Ramon sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan nanatili siya sa intensive care unit ng 2 linggo. Ika-26 ng Hunyo 2020. Sa mga huling sandali ni Don Ramon ay naroon ang lahat ng kanyang pamilya, lalo na ang mga anak. Bawat isa ay binigyan ng pagkakataong makausap siya, habang ang mga nasa ibang bansa naman ay naka-FaceTime. Ayon sa kwento ng kanyang anak na si Andrea Bautista, sa history ng pagkakasakit ni Don Ramon ay unang beses lamang daw itong sinabi sa kanya na, "Anak, nahihirapan na ako." Kaya sinagot daw niya ito ng, "Daddy, kahit ayoko, I will respect your decision po." 5:20 PM ng araw na iyon ay tuluyan ng pumanaw sa edad na 93 si Don Ramon dahil sa heart failure. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Ramon Revilla Sr.? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.